All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles in the book of Exodus, chapter 7. Exodus, chapter 7. We'll begin reading from verse number 1 down to verse number 7. All right? Are you with me? Exodus. So, hindi man po mahirap hanapin yan kasi pangalawang aklat pa lamang yan. Right? Sa mga walang Bibles, just look up to the screen and you'll see the passages that we're going to read. All right, chapter 7 of the book of Exodus. I hope you're with me. And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land. And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I stretch forth mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them. And Moses and Aaron did as the Lord commanded them, so did they. And Moses was 80 years old, or 80 years old. And Aaron 83 years old when they spake unto Moses, or 83 years old. Okay? All right. This morning, I'm going to talk to you about when God hardened the heart of Pharaoh. Now, we will know why, and we will understand why, and there are so many things that we can understand, that we will understand about the hardening of Pharaoh's heart. Okay? And why is it? And the application, kung paano po natin, we will understand also the application, how it will apply and in our life, mga kapatid. Okay? Para maunawaan po natin ang mabuti. Let's bow our heads for prayer. Father, we thank you for this passages that we have just read. Thank you for your people this morning. Thank you, O God, for bringing us here together. Naway maging maliwanag ang inyong mensahe po ngayon at lahat ng gusto niyo pong ipaabot sa amin ay maabot po namin. Please, O God, in Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, tingin po tayo lahat dito mga kapatid. Let's everybody look at this way, and I will try to explain the Bible and the context, verse by verse, mga kapatid. Okay? So we understand here, kapatid, so verse number 1, that the Lord spoke to Moses. Okay? Now, notice what the Bible says here, that Moses, God said, See, I have made thee a God. The God is in a small letter G. Okay, did you notice that? Okay, napansin niyo po mga kapatid, nasa small letter yan mga kapatid. It's not the God like the Almighty God, our God. Okay? Sana maunawaan niyo mabuti ang pagkakaiba po niyan. Okay? Now, and then the Bible says, I made thee a God to Pharaoh. Notice this. That phrase right there, kapatid, yung salitang God to Pharaoh, it means Moses now will become greater than Pharaoh. Okay? God to Pharaoh. Okay? But the problem now is, though he is greater than Pharaoh, but Pharaoh will not submit to Moses. Okay? That's a very, it's in this passage, mga kapatid. And notice what the Bible says here. And Aaron, thy brother, shall be thy prophet.
Thou shalt speak all that I command thee, and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh that he send the children of Israel out of his land. That's the purpose. And I will harden Pharaoh's heart and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. And notice what is next, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti. But Pharaoh shall not what? Hearken. Okay? Pharaoh shall not hearken unto you, unto Moses, that I may lay. This is the purpose, mga kapatid. Itong purpose. You see that? In verse number 3, there is the hardening of the heart of Pharaoh. Okay? Now listen, the heart here, mga kapatid, is most of the time na pinaparehas natin, mga kapatid, same as the, or we can say connotation, or magka-similar sa sinasabi nating mind. Okay? Because it's not the pumping heart, the blood pumping heart. It's not the physical heart, mga kapatid. But yan po yung dyan pinagagalingan, yung decision, yung joy, in everything. Just sinasabing puso dito, mga kapatid. Okay? I hope you understand that. Okay? Yan po yung tinatawag natin. Most of the time, I'm telling you about the heart is the seat of all affection. Okay? Now, so that's the heart. So whenever you hear me saying heart, that's what I mean. Okay? All right. Now, here's what the Bible says in verse number 3. I will harden Pharaoh's heart. The word harden means impenetrable. You cannot penetrate it. See that? And you cannot influence it because it's already hardened. All right? Did you get that? Hindi mo na kayang ma-impluensyahan, hindi mo na mapapenetrate. But notice what the Bible says here. The Bible says in verse number 3, are you still with me? Notice, and I. What is the next word? I. So God claims the hardening of Pharaoh's heart. So, ang pagpapatigas ng puso ni Pharaoh ay kiniklaim na Diyos. Siya ang nagpatigas. Okay? Notice again what I told you. Okay? I said that harden means impenetrable. No one can penetrate the heart of Pharaoh. Okay? And not only that, it is, you cannot influence, no one can influence the heart of Pharaoh. No one can dictate the heart of Pharaoh. No one can put anything in the heart of Pharaoh. Though, kapatid, dyan ang gagaling yung joy, dyan ang gagaling yung decision, dyan ang gagaling lahat ng affection, mga kapatid. Pero wala nang makakapasok. So, kung ano si Pharaoh, gano'n na siya. You understand? All right. Remember, in chapter 4, kapatid, that Pharaoh is a hard man, a hard king, a hard leader of a nation. Okay? And then, ang makikita po natin dito, ang sabi ng Biblia, the children of Israel was a slave of Egypt. Okay? Sila po ay slave ng Egypt. Nasa slave po sila ng Egypt. They were the slaves, okay, of Egypt. Okay? Are you following me? And then, the Bible says, God heard the groanings of the children of Israel. And God was not happy about it. So, ang sabi ng Biblia, gusto ng Diyos na palayain na yung children of Israel. God wants the children of Israel to set them free. Okay? Ayaw na ng Diyos na sila'y magiging alipin pa, mga kapatid, habang buhay. So, He heard the groanings of the children of Israel. And so, God sent Moses, of course. Alam natin na si Moses may problema po siya sa pananalita, kaya binigyan po siya ng spokesman. Okay? Na ang pangalan ay si Aaron, yung kanyang nakakatandang kapatid. Alright? Obviously, nakakatandang kapatid because Moses was 80 when they were sent
by God. Moses was 80 and Aaron was, come on, 83. All right? So that's clear. All right? And then, sabi ng Panginoon sa kanila, listen, you will be the God. You will be above Pharaoh. God to Pharaoh. Because he's going to give him the command. But the problem is, Pharaoh will not listen to Moses. All right? Look at the problem, mga kapatid. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo ang problema. All right? Ang problem is this. Here's the problem. God sent Moses to Pharaoh to give him the command, to give him the words of God. Okay? But the problem is this. God said, I will harden the heart of Pharaoh. Anong klaseng trabaho to? Papupuntahin mo ako doon para magsalita kay Pharaoh, pero papatigasin mo naman ang puso sa kanya para hindi makinig sa akin. You're sending me to Pharaoh to give your command, to give your words, but you said you hardened the heart of Pharaoh that he would not hearken unto me. So can you see the problem about that? So Moses was in trouble. But you see, God also made it clear the purpose why God hardened the heart of Pharaoh. You see, now listen, alam niyo mga kapatid, magandang problem text, sinasabi nila. So you have to understand the word harden, and you have to understand the word heart. Okay? So, heart is, again, the seat of all affection. Diyan ang gagaling lahat. Okay? Now, so kung siya ay impenetrable na, hindi na kaya ma-penetrate, kapatid, wala nang papasok sa puso niya. So kung anong nasa puso ni Pharaoh, yun na lang talaga ang lalabas. So you have to understand, you have to go back to the life of Pharaoh, who he was. Who he was the time that Moses came to him and spoke to him. Did you hear that? Kung sino si Pharaoh sa pasimula, kapatid, yun na rin yung panahon at kaugalian niya nung dumating si Moses sa kanya. And what is now the word harden? Why God hardened? You see? Now, maunawaan nyo kung paano, this is not an unjust judgment, kapatid. Hindi niya ginawa ito para i-punish si Pharaoh. You have to understand the implication of the word God hardened Pharaoh's heart. Ano ang pinapabatid? Ano ang pinapaabot? Okay? So you have to understand na si Pharaoh ay talagang Pharaoh na. Ganun na siya. Okay? So, because he wouldn't listen to God, all right, God set him in that manner. All right, because you are already hardened, all right, I'll set you that kind of situation. I'll lock you in that. Diyan ka na sa ganyang klaseng kalagayan. Ayaw mo makinig. Gusto mo tumigas? All right. So, diyan ka na. Magiging matigas ka na. But, I'll still win. I'll show you that I'm still the winner. All right? Why is that? Because, notice what the Bible says in verse number 5 or verse number 4. But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may what? Lay my hands upon Egypt, and bring forth mine armies and my people, the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgment. Now, you should understand, kapatid. Sabi ng Biblia, all right, ilalabas ko yan kasi slave nga, mga kapatid. I told you a while ago that the children of Israel were the slave of Egypt. So under, of course, the rule of Pharaoh, okay, wicked king. Now, so sabi ng Panginoon sa kanya, okay, hindi ka pakikinggan dyan, at kapag hindi ka pinakinggan dyan, yan na yung time na gagamitin ko na ang aking kamay sa mga Egyptians. At ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. So in other words, God was simply saying here, kapatid, because you know, his heart is impenetrable. No one can penetrate that. But notice the words, I will
hearken, or I will harden. Who hardened the hearts of Pharaoh? God. What does it mean? It means, kapatid, that God is the only person who has the access to Pharaoh's heart. Yeah. I believe, brethren, that no one can penetrate. No one can influence. Because he's already God. You see, the Egyptians claims that, or the Egyptians claim that Pharaoh was their God. Sila yun yung claim nila. Diyos yan si Pharaoh. Hindi mo na kaya impluensyahan yan. Wala nang makakadikta sa kanya. Wala nang makakapag-advise sa kanya. Wala nang makakapag-counsel sa kanya. Yan na talaga yun si Pharaoh. Oh yeah, oh yeah. But you listen to me. God said, and I will harden Pharaoh's heart. Yeah, it's impenetrable, but God can penetrate the heart of Pharaoh. Let me tell you something. Let me move out from that praise right there. Listen, whoever, sino man sa ating kalagitnaan, I don't care whoever you are, but let me tell you something. God owns your heart. Gaano man kabigat, gaano man katigas ang iyong puso, God can still penetrate your heart because He owns you. He is a powerful God. He is an almighty God. Yeah. So God was simply saying, you see, nagpatuloy ang Panginoon. Let me show you something here, kapatid. All right? You when you get home, you read chapter 9 or chapter 7 hanggang chapter 11. Try to read that. And you will find out that many times God sent His what? Judgment. You remember the first one? When Moses touched the sa pamagitan ng kanya pong cane na kanyang tungkod, anong ginawa na anong nangyari? Naging ahas. Nung hinawakan niya uli, naging tungkod at ipinalo niya sa tubig. Lahat po ito nakita ni Pharaoh. Nakita ni Pharaoh. And then, nung pinalo niya sa tubig, yung water was turned into blood. And then remember the frogs, the lice, the flies, and marami pang bagay mga kapatid na nangyari mga kapatid. Not only the lice, the frogs, the lice, the flies, but also the boils and the hail. And hindi lamang po yan mga kapatid, yung mga namatay, yung mga firstborn na mga bata mga kapatid, the Passover. You see, you remember that? You see, lahat po yan ay nakita ni Pharaoh. Pharaoh saw everything. He sees the frogs and then the lice and the boils, the hails, lahat po yan. But he never changed his mind. Because, you know what? Because nothing in this world can change his mind and can penetrate his heart. But you know what? God was simply, no one can humiliate him. But God was simply saying, I'm still the winner. Because if I cannot get glory from your humility, I'll get glory from your infidelity. I'm still the God. Yeah. Kapatid, yan ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, kapatid. Oh yeah, maraming beses sa buhay natin na mga tao nakikita po natin nagmamatigas, kapatid. Pero tandaan nyo, gaano man katigas ang puso ng tao, kayang i-penetrate siya ng Diyos at siya pa rin ang mag-hold niyan, siya pa rin nagmayari niyan. Kaya ang sabi niya, even Pharaoh, I will harden his heart because no one can influence him, and because no one can influence him and no one can penetrate his heart, but I can still penetrate. And I will still get glory. Yeah. If there is no humility in you, then I will not get glory from your humility, but I can still get glory from your infidelity. Oh yeah. Tingnan niyo mga kapatid, nangyari. Alright? Lahat ng mga nangyari na yan, makikita niyo from chapter 7, yung words na, and his heart was hardened.
His heart was hardened. Lahat na nangyayari, ang laging kasagutan is na tumigas ang kanyang puso. Hanggang sa nakatakas na po sila, umalis na sila, yung children of Israel, umalis na sila, papunta na sila sa malayo. Papunta na sila sa malayo. Tatawid na sila ng dagat, mga kapatid. Sinundan pa rin sila nila Pharaoh. Bakit? Because his heart was hardened. He thought that he is God. Now notice what the Bible says here. God said, I'm doing this because I want the Egyptian to know that I am the only God. Alam niyo, mga kapatid, don't make it easy. Because in our time, naiisip po natin sa panahon natin ngayon, we already have the Bible. But they don't have the Bible. They grew up in a situation, kapatid, that human being is known as God. Diba? Doon sila lumaki. Wala silang katulad natin, nag-aaral tayo ng Biblia, mga kapatid. Maraming beses tayo dito na tinuturuan sa Sunday School, napapakinggan natin ang patungkol sa Diyos. Sa Sunday School, napapakinggan natin ang attributes of God. During the preaching, makikita natin yung theology, the study of God, who God is. Makikita natin, maririnig natin. Punong-puno tayo ng lesson and preachings about God. But back in those days, kapatid, even the children of Israel were confused about God. Bakit? Nung sila ay mag-worship, anong sabi ni Pharaoh? Chapter 5. Anong sabi ni Pharaoh? Yung worship, at sasabihin, hindi, tamad lang kayo, kaya kayo ganyan. May mga pa-worship pa kayo, kaya tamad lang kayo. So yung mga tao, mga kapatid, yung mga Egyptian, wala talaga silang ibang kinikilala na Diyos maliban kay Pharaoh. So just imagine, kapatid, na yung mga taong ganoon, araw-araw yun ang napapakinggan nila. Walang gaano nag-i-introduce sa mga children of Israel patungkol sa Diyos. Now it's time to show up. Now it's time to teach to the children of Israel and to show to the children of Israel who is the true God and who is not the true God. All right? So, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala po siya ng mga plagues. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng plagues, notice what the Bible says, this is true great judgment. And this kind of judgment, mga kapatid, ay manggagaling lamang sa Diyos at walang ibang makakapigil nito maliban sa Diyos. No one can survive. And the only person that can hold us back is God. Alright? Kaya pinadala po yung mga plagues na yon. Nakita ho to ng mga children of Israel. At nung nakita ng children of Israel, lahat ng nangyaring ito, well, this is it. Na-realize, listen to me, ng children of Israel, na ito nga talaga ang Diyos na totoo na kanilang pinaglilingkuran. You listen to me. They need to know God to be willing to get out from the bondage of Egypt. Do you understand, mga kapatid? Now, actually, even when they were in the wilderness, they were not fully convinced that they are serving the true God. That's why they still have the desire to go back to Egypt. Did you notice that? Come on, talk back to me if you can. Are you following me? Nasundan niyo po ako, mga kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, gustong-gusto nila na bumalik kasi hindi pa sila gaano totally and wholly na naniniwala na ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay yun ang totoong Diyos. Kaya ipinakita ng Diyos sa kanila ang totoong Diyos, na siya talaga ang totoong Diyos. Kaya sinabi you remember when Moses was called by God to go up to the Mount Sinai, and God gave him the Ten Commandments. The first is what? Thou shalt not worship any other gods.
You see, I am the true God. Okay? Ako ang totoong Diyos. Huwag na kayo magkakaroon ng iba pang Diyos-Diyosan sa aking harapan. Alright? Now, bakit? Kasi nagpapakilala rin po si Pharaoh na siya ay isang Diyos. Ngayon, pagkatapos ng plagues na ito, na hindi nakakayanan ni Pharaoh at hindi kaya i-control ni Pharaoh, nakumbinsi na po yung mga Egyptian na sila nga, hindi kaya ito ng Diyos namin. Maging yung mga magicians, if you can recall. You see, lahat ng ginawa ni Moses ay hindi kayang gawin ng mga magicians niya. Alright, so what happened now? What is next? Nagkaroon na ng willingness na umalis yung children of Israel sa kanilang pagka-bandage doon sa Egypt at sila po'y kasama ni Moses na lumabas patungo po sa wilderness. You see that? They saw the power of God. They saw the greatness of God. They were convinced that God that they're worshiping is greater than Pharaoh, their gods. Now, listen, kapatid. I hope you get the message of this story. But you listen to me. God gets glory all the time. Ano man ho, maraming beses sa buhay natin na nagmamatigas tayo sa salita ng Diyos. Nagmamatigas tayo at pinipilit natin na yung pride, kapatid, ay hindi pride sa buhay natin. I don't know how the world and Satan blinds the people. But just imagine, kapatid, kung paano tayo kinukumbinse ng diablo na yung pride natin ay hindi pride. Kaya patuloy tayo nagmamatigas. Ilan sa mga naririnig nating salita ng Diyos, kapatid, dito, encouraging words or challenging words or push the Word of God, the messages, the preaching of the Word of God is pushing us to level up, pushing up to grow. Pero hindi natin matanggap, kapatid, yung salita ng Diyos kasi merong nagkukontrol sa atin. You know what? If God will leave you to what you are and where you are, God still gets His glory from your hard-headedness. Maraming beses, alam nyo, hindi natin alam. Minsan yung pagpapatigas ng puso, I have realized this. As I look at the life of Pharaoh, na-realize ko itong bagay na ito. Maganda rin eh. Alam niyo kung bakit? Pag pinatigas ng Diyos ang puso natin, alright, diyan sa kalagayan mo, ikaw na yan. But the good thing is this, wala nang ibang makakapag-influensya sa iyo maliban sa Diyos. Pag pinatigas ng puso ng Diyos ang puso mo, hindi ka na ma-impluwensya ng mundo. Hindi ka na ma-impluwensya ng kaibigan mo. Wala nang makakapag-counsel sa iyo, but meron lamang isang persona na kayang abutin ang puso mo, na kaya kang ibaba. I hope somebody in this auditorium can stand up and can testify that when you are hard to reach, God reaches you and puts you down, because not until God breaks you down, you will never listen to Him. God needs to break your heart to make your heart. Yeah. Oh yeah. Maraming beses na po sa buhay po natin na patuloy tayo nagmamatigas sa Panginoon, pero iniwanan tayo ng Panginoon. You want that way? You want that way? Huh? Gusto mo ba ng ganyang klaseng kalagayan? If that is what you want, then I'll leave you in that situation. Alright, ilan sa atin? Come on, everybody look at this way. Come on, I'm preaching to you. You need this message. Yeah. Maraming beses na nagmamatigas, may mga ayaw tayong isuko, kapatid. Pag iniwanan tayo ng Panginoon dyan, sa ayaw natin isuko, alright,
wala na makakapag-control. Na-realize niyo po yan, wala na nagkakausap sa iyo tungkol sa bagay na yan, wala na, kasi hindi ka na makikinig kahit kanino eh. You wouldn't listen to anyone. Listen, you don't even notice, brethren, that even that there is safety in the multitudes of counselors. Kasi pinaniwala na tayo ng ating sarili. Lalong-lalo na yung iba na may mga rason na, wala tayo magagawa, ganito talaga ako eh. Ay talagang iiwanan ka ng Panginoon sa ganyang klaseng kalagayan mo. Sige, yan ba ang gusto mo? Alright, patitigasin na ng puso, diyan ka na, ilalak ka na ng Panginoon diyan. But God will still get glory from you. Don't you ever think that you will win against God. Time will come, nahihintayin mo maging flat ka pa, kahiya-hiya ka, grounded ka. Because God needs to break you down to make you. To make you again. To bring you up. Listen, He's God. Ngayon, sabi ng mga children, thou art God. Thou art God. Kailan natin, kapatid, sa buhay natin, totoong kinilala ang ating Diyos, na siya talaga ang Diyos? Or, we're just like the children of Israel, nag-aalangan tayo kasi nakita nila yung power ni Pharaoh in Egypt. But listen to me now. God said, okay, come on, Pharaoh, chase us. Chase the children of Israel. Go ahead, run after us. Go ahead. Go ahead, follow us. So Pharaoh and his soldiers are chasing the children of Israel. Hinahabol nila ng hinahabol. Okay. You all have the power because you all have the horses. Big horses. Grabe, kaya nyo kami sundan. Pero ipapakita ko sa mga Egyptian na may limit ang power mo. You have power in Egypt, but did you notice, Pharaoh, that your power is less now in the wilderness? So look, just wait, Pharaoh, where I am going to bring you. I will bring you right at the brinks of the ocean. Right. Doon mismo sa tabi ng dagat. Ipapakita ko sa iyo na yung power mo doon sa Egypt ay hindi na parehas sa wilderness. At yung power mo sa wilderness ay hindi na uobra sa dagat. Sige, sumunod ka ba? Sumunod, kapatid. Bakit? Because God hardened his heart. But do you understand that little by little, God is penetrating the heart of Pharaoh? Kung awan ko lang kay Pharaoh na hindi niya ba na-realize na pahina ng pahina yung power niya? Pawala na ng pawala. Alright, here's what happened. Tuwan-tuwa na siya. O ano? Ang nakita nyo, wala na. Tapos na kayo. Wala na yun. Tabi na kayo ng dagat. Pero ang hindi niya alam, God is going to demonstrate His power over Pharaoh. And that is the last time that Pharaoh will experience and see the power of God in his life. Look what happened. The Bible says, when God opens, no one can close it. And when God closes it, no one can open it. Whatever God opens, no one can close it. Whatever God closes, no one can open it. And God opened the sea. And He let the children of Israel march on it like a highway. Bigger than C5. Kaya niyo mga kapatid, ang laki. Alright? But you listen to me. Pharaoh thought that's still powerful. Sumunod pa rin ang loko. Hinabol pa rin yun kasi nga, he was hardened.
Wala na maging problema. Sabihan man siya, boss, delikado na tayo dyan. Wala. Akong bahala. That's what he thought. He thought he can still manage it. But you know what? God now is closing what he opens. And they were drawn. And the children of Israel, not the Egyptian, because they're already drawn. Hindi na nakita ng mga Egyptian kung sila'y nalunod, kapatid, sapagkat lunod na sila. Pero nakita ng children of Israel kung ano ang nangyari sa Egyptians. You understand? In other words, kapatid, napatunayan ng children of Israel na Diyos nga ang kanilang sinusunod. At nakita niya ngayon kung sino ang Diyos, ang totoong Diyos, at sino ang hindi totoong Diyos. Kapatid, I believe this morning, that is the very thing that we need to consider, to understand. Who is the real God and who is not the true one? Alam mo, sa buhay natin, nagpapatuloy tayong matigas eh. Yes, pumupunta po tayo sa simbahan, kapatid. At alam na natin, naririnig na natin ang totoong Diyos. Pero hindi pa tayo gaanong kumbinsido. Kaya anong ginagawa natin? Nag-worship pa tayo sa hindi pa totoong Diyos. Kaya nga patuloy na ipinapakita. Kaya may mga downfall tayo. Meron tayo mga balakid sa buhay. Meron tayo mga sinasabi nating dilobyo sa buhay, mga kapatid. Alam niyo kung bakit nangyayari ito? Pinapatunayan ng Diyos na siya talaga ang totoong Diyos, na siya may control. And when He opens something, no one can close it. And when He closes something, no one can open it. I hope you understand that. Brother, sa buhay na ito, na ngayon ay nabubuhay tayo, na ilang beses na ipinapaliwanag sa Biblia ang mga dapat natin gawin. Ilang beses na pinapaliwanag sa atin na dapat mag-involve tayo sa soul winning, magbigay tayo ng ating ikapo, ng ating pagmamahal sa Diyos. Ipakita natin, mga kapatid, tayo'y maging aktibo sa mga bagay na mayroong eternal value rather than temporal. We must focus on things with eternal value rather than the temporal. Saan tayo pumupunta, kapatid? You know what? We're coming to church. We're sitting in the auditorium and listening to the preaching of the Word of God, but we are still hardening our hearts to the Word of God. God is allowing it. God is allowing the breaking of your hearts because He can make it. Now listen, saan mo matigas? Magmamatigas ka sa Diyos. Alam mo, akala mo mananalo ka sa Diyos. Hindi ka magpakita ng humility sa Diyos. Okay, sasabihin ng Diyos, I'm not gonna get glory from your humility. That's right. But I can still get honor from your infidelity. Sige, magpatuloy ka. Oh yeah, brethren, it's time to give our life to God. It's time to raise our two hands before God and say, oh God, yeah, I'm submitting myself. I'm surrendering myself. I can't do anything about it. Yeah. Listen, akalain mo kung saan dinala ng Diyos si Pharaoh? Dinala siya doon sa buhaw. Mapakikita niya totally na wala na siyang power. Totally, wala na siyang power. Nalunod na siya. Hindi na siya makaahon doon, kapatid. Clinose na ng Panginoon ang dagat. Nakita ho ng children of Israel now. Did you notice that when they reached the other side of the sea, Moses sang with the children of Israel that song of victory. Why is that? God gets glory from the infidelity of Pharaoh and not from his humility. Kapatid, listen. I don't know about you, but you have to
you have to consider your spiritual condition right now. Alam ng Diyos kung tayo ay babes in Christ pa. Alam ng Diyos na tayo kinakailangan mag-grow. Alam ng Diyos na kinakailangan pa nating magkumain ng malambot at hindi pa meat. Alam ng Diyos. Pero alam ng Diyos din kung pinatitigas mo lang ang puso mo. If you've been in this church for many years, and you heard a lot of messages about growing, and you are not growing, it only means that you are hardening your heart. Kasi yung ibang nakinig naman, lumago eh. Kung maraming beses na po kayo nakarating sa simbahan, sa mga bisita po namin, hindi lang simbahan ito, maraming beses yun ang narinig na si Kristo ang tagapagligtas. At kinakailangan sambahin, kinakailangan tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas sapagkat siya ang namatay, inilibing at muling nabuhay alang-alang sa iyong kabayaran ng iyong kasalanan. Ang gagawin mo lamang ay tanggapin ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas sa puso mo. Pero kung marami ng beses narinig yan at hindi pa rin kayo, hindi mo pa rin siya totohanang tinatanggap, nais kong sabihin sa inyo, pinapatigas mo ang iyong puso. Ang nakakalungkot pag dumating sa iyo ang kamatayan na matigas pa rin ang iyong puso. Did you notice it, brethren? Here's my last words. Okay. The last word is, kung kailan ka gumagawa ng excuses, doon din tumitigas ang iyong puso. The Bible says, when you heard the word of God, harden not your heart. That's what the Bible says. Harden not your heart. Listen, pahihintulutan mo ba na ikay isang araw raratay sa banig ng karamdaman na matigas ang iyong puso? I know God can break your heart. Don't wait to experience the breaking because you know that there is making and you want to experience the making. Yeah, God can make you. God can make you. But bakit kinakailangan pa natin hintayin na i-break tayo ng Panginoon bago tayo i-make ng Panginoon? You can grow. You can grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope this message is clear, brethren. May pagkakataon, kapatid, you listen to me now. Pagka dumating sa punto na ng buhay mo, na parang wala ka ng pinakikinggan, maliban sa Diyos, nare-realize mo ba na binibigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos na makinig sa Kanya? Listen now. Your friend cannot penetrate you, and your friend cannot counsel you. Your parents cannot counsel you, and your parents cannot penetrate your heart. Your pastor cannot penetrate your heart, cannot reach your heart. But you listen to me. God is giving you a chance because He's the only one that can penetrate your heart. Now, will you submit to Him? Will you submit? Many times, disregard po natin ang pagpunta sa simbahan when God said, when the Bible says, forsake not the assembling of ourselves, as the manner of some is. Because God wants you to know Him more. Know Him more, that He is the only God. Most of the time, whether you admit it or not, you consider kung saan mo nakikita
at nakukuha ang pera, ay tinatanggap mo na siya ay Diyos mo. Sapagkat mas sinusunod mo siya kaysa totoong Diyos. Mas sinusunod mo siya kaysa Diyos ng Bibliang ito. Pag sinabi niya na huwag kang pupunta sa simbahan ng Sunday, kundi mag-overtime ka kasi bibigyan ka niya ng pera. I hope I'm right. Anumang magbibigay sa iyo ng kasaganaan temporarily, susundin mo kaysa magbibigay sa iyo ng kasaganaan eternally. Sino ang Diyos na kinikilingan mo na ngayon? Huwag mo nang hintayin na patunayan pa ng Panginoon na tapos na yung power ng kinikilala mong Diyos at siya na lang. Dadalin ka sa dead end. And you will realize that your God cannot do anything. Only one God must be known. And that's the God, the creator of the universe and the God of this book right here. Will you submit to Him? Shall we all stand, please? Father, we thank you for your message. Thank you, oh God, for what you have done in the midst of us. I hope the message will meet the needs of your people. Thank you. Bless your people, please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to God. Let's kneel down and talk to God. Let's do it. Muli po, O Diyos, lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa mensahe na amin narinig. Salamat po sa inyong mga anak na tiklop-tuhod na lumapit po sa inyong trono, Panginoon. O Diyos, pagpalaan niyo po ang kanilang mga ginawang commitment, O Diyos. May mga pagkakataon sa buhay po namin. Totoo po, O Diyos, na kami mayroong isang o ibang Diyos na pinaglilingkuran. Malungkot man pong sabihin, O Diyos, na kung saan kami sumasagana, yun ang kinikilala po namin, Diyos. But, O God, now,
Just like David, when he recognized you, that you are always the God. He's God, oh God, that provides him, that protects him. You are his light and his salvation. Though he walk in the valley of the shadow of death, he will fear no evil. For he knows that thou art with him. Oh God, give us that kind of knowledge, that spirit, oh God. Wag na po sanang dumaan kami sa breaking, though we believe that you can make us when you break us. What we need is your blessing, oh God, not your breaking. Thank you. We praise you for what we have heard. In Jesus' name, amen.